Nilinaw naman ng Department of Justice na hindi maidedeklarang terorista si Vice President Sara Duterte matapos ang mga pagbabanta nito sa first couple at sa House Speaker. Ayon po sa DOJ, iba ang proseso at ibang ebidensya na kinakailangan sa pagdedeklarang terorista ang isang individual. Moira Encino Cruz sa detalye ng balitang yan. Tinanggi ng Department of Justice o DOJ na gagamitin ito ang anti-terrorism law para mahabol o ma-freeze ang mga ari-arian at maideklara bilang terorista si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Justice Undersecretary Jesse Jimenez Andes Jr. na isa sa mga iniimbestigahan ng DOJ ay ang posibleng paglabag ni VP Sara sa Anti-Terror Act of 2020 o ATA dahil sa pagkausap sa isang tao na patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang House Speaker sakaling siya ay mamatay. Niliwanag ni Andres na hindi ang layunin ng DOJ ay ma-designate na terorista ang Vice Presidente dahil ang ATA ay hindi lamang tumutukoy sa mga akto ng terorismo. Kasama po sa provision ng anti-terror law dyan, hindi lang po yung acts of terrorism, hindi lang po yung designation ng terrorist. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente, hindi po. Sinay pa ng opisyal na iba ang proseso at iba ang mga ebidensya na kailangan sa designation ng terorista. Ipinunto rin ni Andres na hindi kailangan na maitalaga na terorista ang isang tao para mapanagot sa ilalim ng anti-terror law dahil kabilang sa pinaparusahan sa nasabing batas ay ang panukala o paghimok na gumawa ng terorismo o pinsala sa buhay ng mga tao. Section 4 of the anti-terror law, anybody who engages or intends to cause death or serious bodily injury to any person in the context of causing destabilization or sowing fear, yan po yung tinatawag natin na acts of terrorism. And any attempt to or proposal to commit these acts is already punishable. Maaari rin anya maparusahan sa ilalim ng ATA ang simpleng pagkipagsabuatan ng dalawang tao para ilagay sa panganib ang buhay ng ibang tao. Inihag pa ni Andres na walang sisinuhin ng DOJ sa kanilang investigasyon kahit pa gaano ka-impluwensya at makapangyarihan ang mga taong sangkot, lalo na kung lumabag ang mga ito sa batas. This is a test case for us. Kailangan po magkaroon tayo ng accountability not only for poor people. Minsan po yung sinasabi nila wala daw batas na napapatupad pag malalaking tao, influential, powerful. But now this is a situation where we have to show that the rule of law applies to everyone and no one is above the law. Moira Encino Cruz para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.